Isa pong mapagpalang hapon sa bawat isa po sa atin, mga kapatid. Magandang hapon. Magandang hapon din, kapatid. Parang inaantok po ang bawat isa po sa atin. Happy Lord's Day po, mga kapatid. Huwag po natin tulugan ang ating Panginoong Diyos. Dahil yung mga oras na ito po kasi, ito po yung may oras na kakaugi. Masamit sunog eh. Pero mas masamit, so magdangal, sa likay. Katawan. So, tayo po ay magpasalamat sa ating pong Panginoong Diyos sapagkat sa araw na ito, tayo naman po ay makapagbigay po ng papuri sa Kanya po dakilang pangalan. Isang araw po na magpasalamat po tayo sa Kanya sa lahat ng mabubuting gawa ng ating pong Panginoon ang Diyos. Ang mensahe po ng ating Panginoong Diyos sa hapon pong ito, sa araw pong ito ay napakahalaga sa bawat isa po sa atin. Meron pong dalawang klase ng Kristiyano. Alam niyo po ba yun, mga kapatid? Meron pong dalawang klase ng Kristiyano. Meron pong mature at meron pong immature. Yan po yung dalawang klase po ng Kristiyano. Mature and immature. Kapag sinabi pong mature, sa diksyonaryo po, nung hinanap ko po yung ibig sabihin ng salita mature, mature. More on, yung definition niya, more on sa physical. Pero may nakita po akong definition niya na angkop sa atin po aralin. Sabi po dito, to become fully developed or right, sabi niya. Tinignan ko po sa English Tagalog na translation. Pagkahinog, sabi niya. Kumbaga po sa bunga ng isang punay, hinog. Ayan po yung mature. Pero pag immature, kabaliktaran po ng mature. So, ano po ang dahilan kung bakit ang isang Kristiyano ay immature? Hindi mature. Sa spiritual po na, ay pag-usapan po natin yung sa spiritual po na bagay. Mayroon po akong dalawang, alam po na rason kung bakit po immature ang isang Kristiyano. Una po, ang rason yung time. Maaaring new convert lang siya, bago lang siya sa pananampalataya. So, hindi pa siya ganun kaalam patungkol sa salita ng ating Panginoong Diyos. And then kung paano siya mamuhay. Yung isa naman, siya ay nag-failed sa pagiging matured kasi palagi niyang pinagpapaliban yung mga bagay na para po sa atin pong Panginoong Diyos. Lahat po tayo dito gustong maging matured. Sa salitang Tagalog po ay maging ganap sa harapan ng atin pong Panginoong Diyos. Kaya nga po sa hapon pong ito, atin pong titignan, atin pong pag-aaralan. Ano po yung mga palatandaan ng isang matured Christian? Ano po yung mga palatandaan? Pag sinabi pong palatandaan, ano pong ibig sabihin po? For example, nawala po yung aso ni Brother Recto. Paano niya mahanap yung aso niya? Paano niya sasabihin na nawawala yung aking alagang aso? Di ba, i-describe niya? Ang aking aso ay kulay puti na takbo ng takbo. Siya ay babae. So, yan po yung ibig sabihin po ng palatandaan. Ngayon po sa hapon pong ito, titignan po natin yung mga palatandaan ng isang mature Christian. Bawat isa po sa atin, gusto po natin na matawag ang bawat isa po sa atin na mature Christian. Hindi po batayan ang kung ilang taon ka ng Kristiyano para masabing ikaw ay matured na. Meron nga pong iba 10 taon ng Kristiyano, hindi pa alam ang hakbangin patungo sa kaligtasan o yung steps of salvation. Yung iba, 10 taon at mahigit ng miyembro ng iglesia, pero hindi pa nila alam yung books of the Bible. Hindi nila alam kung ilan yung libro sa Old Testament. Hindi po nila alam yung ilan yung libro sa New Testament. So dito po meron po tayong 7. Sabihin po ng iba, naku 7, mahaba ito. Hindi po ito mahaba. Kasi titignan po natin yung mga importanteng bagay na kinakailangan po na malaman ng bawat isa po sa atin. So, tignan po natin yung 7 na palatandaan ng isang matured na Christian. Sa atin pong mga tao, hindi po may define
ang edad sa maturity ng isang tao. So, ganun din po sa buhay po natin bilang isang Kristiyano. Hindi po nababase sa edad kung gaano katagal sa iglesia o membro ng iglesia para ikaw ay masabi o matawag na mature Christian. So, una na palatandaan po ng isang matured Christian, ang mature Christian is able to distinguish between good and evil. Ang isa pong matured Christian, alam niya pong i-distinguish yung good and evil. Meron po tayong iba't ibang senses sa atin pong pangatawan, di ba? Napag-aaralan po natin yan. Ano lang po, kinder po tayo, tinuturo na po yan. Different kinds of senses. Sense of touch, hearing, at iba pa. Para malaman po natin yung pagkakaiba ng lasa ng isang pagkain, ginagamit po natin yung sense of panlasa. Para malaman po natin kung ito ba ay matamis, kung ito ba ay maalat, kung ito ba ay maanghang. Madidistinguish natin ang tunog sa pamamagitan ng atin pong pakikinig. Sense of hearing, kung malakas ba or mahina yung isang bagay, yung boses ng isang tao. Ganun din po sa unang palatandaan po natin para malamang tayo po ay matured Christian. Dapat alam po natin i-distinguish yung good and evil. Ang tanong, ano yung gagamitin natin para ma-distinguish? Kung sa panlasa, sense of yung ating dila ang ating gagamitin. Ngayon naman po, ano ang gagamitin natin para ma-distinguish? Alam natin yung pagkakaiba ng mabuti at masama. So, kinakailangan gamitin natin ang salita ng Diyos. Ito po yung basihan po natin para malaman po natin kung ang isang bagay ay mabuti or masama. So, 2 Timothy chapter 3, 16 hanggang sa 17. It is the scripture that make the man of God perfect. So, tignan po natin. 2 Timothy chapter 3. Ano po yung sinabi po ni Apostol Pablo kay Timoteo? Ang lahat ng mga kasulatan ay kinasihan ng Diyos at mapapakinabangan sa pagtuturo, sa pagsaway, pagtutuwid at sa pagsasanay sa katuwiran, upang ang tao ng Diyos ay maging ganap, nasasangkapang lubos sa lahat ng mga gawang mabuti. Sa verse 17 po sa English, titignan po natin, perfect, yung salitang ganap. Ngayon, ano po ang ibig sabihin po ng salitang perfect o ganap dyan, na sinabi po ni Apostol Pablo? So, tinignan ko po yung definition niya sa definition ni Vines. Sabi ni Vines, having reached its end. Finish, kompleto. Hindi po yung perfect na hindi po nagkakasala. O hindi ka nagkakasala, perfect. Ibig sabihin po, narating mo na yung dulo. Finish, or sa madaling sabi ay kompleto. So yan po ang nagagawa ng salita ng ating Panginoong Diyos sa buhay po natin. Ito po ay nagagamit o napapakinabangan po natin sa pagtuturo, sa pagsaway kung tayo ay nakakagawa ng mga kamalian. Tinutuwid tayo at sinasanay po tayo sa katuwiran upang tayo po na mga tao ng Diyos ay maging ganap, wala pong pagkukulang. Upang sa ganun, malaman po natin kung ano po yung tama at mali. Sa pamamagitan po ng kinakailangan po natin ng kasipagan sa pag-aaral ng salita ng Diyos upang sa ganun kung meron mang mangyaring o merong issue na dumating sa ating buhay, alam natin yung gagawin po natin. So yan po yung una na palatandaan ng isang matured Christian. Alam niya pong i-distinguish yung isang bagay kung ito ba ay mabuti or masama. Ikalawa, na palatandaan, a mature Christian strives to please his master. Ang isang mature Christian, pinagsusumikapan niyang siya ay kalugod-lugod sa kanyang o harapan ng kanyang master. Ang tanong, sino po ang ating master? Siyempre, walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Sa Luke chapter 6 verse 40. Tingnan po natin sa Lucas chapter 6 verse 40. Sabi po dito, ang alagad ay hindi
nakahihigit sa kanyang guro. Subalit ang sinumang ganap na sinanay ay nagiging tulad na ng kanyang guro. Ano po ang sabi doon? Yung alagad, hindi siya pwedeng humigit sa kanyang guro. Hindi po tayo pwedeng humigit sa ating Panginoong Jesucristo. Subalit ang sinumang ganap na sinanay ay nagiging tulad na ng kanyang guro. Isa sa mga goal po natin bilang isang Kristiyano ay maging katulad ng ating Panginoong Jesucristo. Maging katulad na hindi para magpagaling na may sakit. Maging katulad po natin siya sa lahat ng mga halimbawang pinakita niya, sa lahat ng mabubuting gawa. So nabanggit po dito yung salitang ganap. Subalit ang sinumang ganap na sinanay ay nagiging tulad na ng kanyang guro. So ang bawat isa po sa atin dapat pagsumikapan po natin na tayo po ay maging kalugod-lugod sa harapan ng ating pong Panginoong Diyos. Kung saan ang ating Panginoong Jesucristo mismo ay nagpakita ng magandang halimbawa doon sa John chapter 8 verse 29. Ano po yung kanyang sinabi? John chapter 8 verse 29. At siya na nagsugo sa akin ay kasama ko. Hindi niya ako pinabayaang nag-iisa, sapagkat lagi kong ginagawa ang mga bagay na nakakalugod sa kanya. Ang ating Panginoong Jesucristo, nung siya po ay nandito sa lupa, ginagawa niya lahat ng bagay upang malugod o makapagbigay lugod sa kanyang Ama na nasa langit. At naway ganun din po ang gawin po ng bawat isa po sa atin. Yan po ang gawain ng isang matured Christian. Nagsusumikap siya upang siya po ay maging kalugod-lugod sa harapan ng ating Panginoong Diyos. Huwag po nating subukan na tayo po yung papurihan. Dapat ang lahat po ng papuri sa atin pong Panginoong Diyos. Meron po ngayong termino na ginagamit sa social media. Alam po yung word na bida-bida? Bida-bida. Kadalasan po yung nagagamit sa eskwelahan. Kita na lang mo yung bida-bida. Marirecite kung gano'n, aliway, iba to. Bida-bida. Kahit mali-mali yung sinasabi niya ay, nagre-recite pa rin siya. Yan yung termino ngayon na ginagamit bida-bida. Gusto niya, siya lagi yung bida. Siya yung napupapurihan. Ang isang Kristiyano po, dapat ang bida sa atin ay ang ating Panginoong Jesucristo. Siya lang po dapat yung mapapurihan. Kahit na ano man yung gawin po natin, dapat siya po lamang yung mapurihan. Hindi po yung ating pong sarili. Sapagkat meron pong mga ibang Kristiyano na kung saan ang gusto nila, sila yung nakikita, sila yung napapapurihan. So we should not seek to please other men, but the Lord. Minsan may mga Kristiyano na kinakailangan kong gawin itong bagay na ito para matuwa sa akin yung preacher ko. Meron pong mga ganyan. Kinakailangan kong galingan para matuwa sa akin yung preacher namin. So huwag ganun mga kapatid. Dapat lahat ng ating ginagawa ay para lamang po sa atin pong Panginoong Diyos. Yung atin pong ginagawa bilang isang Kristiyano ay huwag po nating gawin para sa ibang tao upang tapandayon tayo aromatuo. Dapat sinadayon sa ikatawan tayo amalsa. So yan po yung ikalawa na palatandaan po ng isang matured Christian. Siya po ay nagsusumikap para maging kalugod-lugod sa harapan ng atin pong Panginoon Diyos. Ikatlo po, a matured Christian is not easily carried away by false doctrine. Ang isang matured Christian, hindi siya madaling ma-carried away o matangay ng maling turo. So, naituro ko na po ito nung ako po ay nagbensahe yung yung pwedeng pumatay sa iglesia. Yun po yung false doctrine. Ano pong sabi ni Apostol Pablo sa Ephesians chapter 4, 11 hanggang sa 15? Ano pong sabi niya sa mga taga-Epeso? Ephesians chapter 4, 11 hanggang sa 15. Pinagkalooban niya ang iba na maging mga apostol, ang iba ay propeta, at ang iba ay evangelista, at ang iba ay pastor at mga guro, upang ihanda ang mga banal sa gawain ng paglilingkod sa itibay ng katawan ni Kristo. Hanggang makarating tayong lahat sa pagkakaisa ng pananampalataya at sa ganap na pagkakilala sa anak ng Diyos. Hanggang maging taong may sapat na gulang, hanggang sa sukat
sukat ng ganap na kapuspusan ni Kristo. 14. Tayo wag nang maging mga bata na tinatangay-tangay ng mga aral at dinadala-dala ng bawat hangin ng aral sa pamamagitan ng pandaraya ng mga tao, sa pamamagitan ng kanilang mga katusuhan sa paraang mapandaya. Kundi humawak sa katotohanan na may pag-ibig, lumago tayong lahat sa Kanya na siyang ulo sa makatuwid ay si Kristo. Sa iglesia, meron pong nabanggit po dyan. Yung iba ay apostol, na kung saan ay, noong panahon ng ating Panginoon Kristo ay meron po ito. Ngunit sa panahon po natin ay wala na pong apostol. Meron po yung propeta, mga evangelist, mga tagapagturo, upang ihanda ang mga banal sa gawain ng paglilingkod. Sa ikatitibay ng katawan ni Kristo. So, kinakailangan po nating ihanda ang bawat isa sa paglilingkod upang tumibay ang iglesia o katawan ni Kristo. Upang sa ganon, makarating tayo na sa pagkakaisa ng pananampalataya at sa ganap na pagkakilala sa anak ng Diyos. Hanggang maging taong may sapat na gulang. Sa spiritual na bagay po yung tinutukay po ni Apostol Pablo. Hanggang sa sukat ng ganap na kapuspusan ni Kristo. At ano po yung sinabi niya po dito sa verse 14? Tayo wag nang maging mga bata. Ano po bakit po sinabi ni Apostol Pablo na wag na tayong maging bata? Wag na po tayong maging bata sa spiritual na pamumuhay. Yung bata, yung mga bata, bigyan mo lang ng candy yan. Susunod na yan. Ayaw ko gamitin yung term na ito, pero pwede mo silang ututuin. Ayaw ko gamitin, pero yun po yung naiisip kong term. Bigyan mo lang ng candy, pagkain. Kahit anong sabihin mo, maniniwala yan. So, gano'n ang sinabi ni Apostol Pablo. Huwag na tayong maging bata na tinatangay-tangay ng mga alon at dinadala-dala ng bawat hangin ng aral. Maging bato po tayo at huwag maging dahon. Yung dahon na nahulog, kapag humangin, madaling ilipad. Kung saan yung hangin, dun pupunta. Pero kapag tayo po ay naging isang bato, kahit na kaunting hangin, o kahit malakas na hangin, ay hindi po tayo tatangayin kasi tayo po ay matibay. Yun po ang sinabi ni Apostol Pablo. Paano po ang isang tao ay tinatangay-tangay ng mga alon at dinadala ng bawat hangin ng aral o maling aral sa pamamagitan ng pandaraya ng mga tao? Kung tayo po ay walang kaalaman patungkol sa salita ng ating Panginoong Diyos, madali po tayo madadaya ng mga tao sa pamamagitan ng kanilang mga katusuhan sa paraang mapandaya. Huwag na po tayong maging bata o maging immature Christian na kung saan ay madali po tayong tangayin ng mga maling aral. Diyan sa verse 15, ano ang sinabi ng Apostol Pablo? Kundi humawak sa katotohanan na may pag-ibig. Ang isang matured na Christian, hindi niya lang alam ang katotohanan. Minamahal niya ang katotohanan. So, hindi po sapat na alam lang natin yung katotohanan, bagus ay mahalin natin ang katotohanan. Kasi kung alam lang natin at hindi natin minamahal, madali po tayong matuso o madali po tayong matangay ng maling aral. Ang mga false teachers po, ang mga tagapagturo ng maling aral, ang gustong-gusto nilang target yung immature Christian, yung walang alam sa Biblia. Kaya nga po, tignan po natin yung mga naglilibot-libot. Pag alam nilang marunong ka sa banal na kasulatan, iiwasan ka nila. Ang gusto nilang puntahan yung mga walang alam at sila yung magiging pinaka-target nila. Yun po yung ikatlo na atin pong makikitang palatandaan ng isang matured Christian. Hindi siya madaling matangay ng mga maling aral. Ika-apat, a mature Christian is not easily moved by persecution. Nabanggit ko na rin po ito sa aking mga past lesson, yung what can kill a church, yung persecution. So, ang isang matured na Christian, hindi siya madaling matinag o magiba ng persecution. Sapagkat ang isang matured Christian ay alam niya na mayroong pag-uusig at paghihirap na darating sa kanyang buhay. Na kung saan ang sabi na Apostol Pedro ay huwag na kayong magulat o masurpresa sa bagay na yan. Alam din niya na ang mga paghihirap at pag-uusig ay
gagawin niya na ang isang Kristiyano na matatag. Alam ng isang Kristiyano na sa pamamagitan ng pag-uusig at kahirapan, alam niya na magiging mas matibay siyang Kristiyano o alagad ng ating Panginoong Diyos. James chapter 1, 2-4. James chapter 1, 2-4. Ano po ang sabi ni Santiago? Ito yung madalas na po natin nababasa. Mga kapatid ko, ituring ninyong buong kagalakan kapag kayo naharap sa sari-saring pagsubok. Yamang inyong nalalaman ng pagsubok sa inyong pananampalataya ay nagbubunga ng pagtitiis. At inyong hayaan ang malubos ng pagtitiis ng mga ito upang kayo'y maging sakdal o maging ganap na walang anumang kakulangan. Verse 2 to 4. Sabi sa verse 2, ituring natin buong kagalakan kapag kayo naharap sa sari-saring pagsubok. Bakit? Yamang inyong nalalaman ng pagsubok sa inyong pananampalataya. Ano po ang bunga nito? Pagtitiis. At inyong hayaan na malubos ng pagtitiis ang gawa nito upang kayo'y maging sakdal at ganap na walang anumang kakulangan. So yan po yung sinabi ni Santiago. At ang isang matured Christian ay tatanggapin niya. Willing siyang tanggapin ang criticism, pag-uusig, kahirapan, na kung saan ay hindi siya matitinag. So yan po yung ika-4 na palatandaan po ng isang matured Christian. Hindi siya madaling magiba ng pag-uusig na dumarating sa kanyang buhay. Ika-5 po, a matured Christian keeps his heart right with God. Ang isang matured Christian, pinapanatili niya ang kanyang puso na tama sa harapan ng ating Panginoong Diyos. Punta po tayo sa Old Testament kay Haring Solomon sa 1 Chronicles chapter 28 verse 9. 1 Chronicles chapter 28 verse 9. Ano po ang sabi patungkol kay Haring Solomon? 1 Chronicles chapter 28 verse 9. At ikaw, Solomon na aking anak, sabi ni David, kilalanin mo ang Diyos ng iyong ama. Paglingkuran mo siya ng buong puso at ng kusang pag-iisip, sapagkat sinasaliksik ng Panginoon ang lahat ng puso at nalalaman ang lahat ng balak at iniisip. Kung hahanapin mo siya, matatagpuan mo siya. Ngunit kung pababayaan mo siya, itatakwil ka niya pakailanman. So yan po yung sinabi ni David sa kanyang anak na si Solomon. Ang tanong, nagawa po ba ni Solomon yung bagay na ito na sinabi ng kanyang ama? Tingnan natin sa 1 Kings chapter 11 verse 4. Unang Hari 11, 4. Unang Hari 11, 4. Sabi niya po dito, sapagkat nang si Solomon ay matanda na, iniligaw ng kanyang mga asawa ang kanyang puso sa ibang mga Diyos. At ang kanyang puso ay hindi naging lubos na tapat sa Panginoon niyang Diyos, gaya ng puso ni David na kanyang ama. So nakita po natin sa 1 Chronicles, yung tagubilin ng kanyang ama. Pero ano po ang nangyari? Nung si Solomon ay matanda na, iniligaw ng kanyang mga asawa yung kanyang puso sa ibang mga Diyos. Imbis na paglingkuran ni Solomon yung nag-iisa tunay na Diyos, Diyos ng kanyang amang si David, dahil nga sa marami po siyang asawa, ano po ang nangyari? Iniligaw ng kanyang mga asawa, plural, yung kanyang puso sa mga ibang Diyos. Hindi po niya nasunod yung tagubilin ng kanyang ama. So, ang bawat isa po sa atin, kinakailangan mapanatili po natin yung ating puso ay maging tama sa harapan ng ating Panginoon Diyos. Balikan po natin yung tagubilin ni David. Sabi niya, sapagkat sinasaliksik ng Panginoon ang lahat ng puso at nalalaman ang lahat ng balak at iniisip. Kung hahanapin mo siya, matatagpuan mo siya. Ngunit kung pababayaan mo siya, itatakwil ka niya magpakailan. Alam ng ating Panginoong Diyos yung laman ng ating puso at isipan.
Ang tanong, ano ang laman ng ating puso at isipan? Dapat magkasama po yan, yung ating puso at isipan. Dapat iisa yung laman. Kasi kung ang laman ng utak ay iba, maapektuhan ang puso ng isang tao. Proverbs chapter 4, verse 23. Kinakailangan po natin ingatan ng ating puso sapagkat dyan dumadaloy yung buhay. So sa Colossians chapter 3, 1-2, upang sa ganun ay mapanatili po natin yung ating puso na tama sa harapan ng ating Panginoong Diyos, ano yung mga bagay na kinakailangan po natin isa-isip? Set your mind on things above, not on the things of earth. Huwag mong, ituon mo ang iyong pag-iisip sa mga bagay na nasa itaas, at huwag yung mga bagay na nandito sa lupa. Yung mga bagay na ay kapupuri ng ating Panginoong Diyos o kagustuhan ng ating Panginoong Diyos, yun ang lagi mong isa-isip. Kung palagi mong ginagawa ang bagay na iyon, yun ang magiging laman ng iyong puso. Pero kung ang laman ng iyong puso ay puro dito sa sanlibutan, ang iyong puso ay magiging laman nito ay puro dito sa sanlibutan. So Luke chapter 9 verse 23, kinakailangan i-deny po natin yung ating sarili. Tanggalin po natin yung mga bagay na humahadlang sa atin upang tayo po ay makapaglingkod o ibigay ang ating puso sa ating pong Panginoon Diyos. Huwag po natin hayaan na may kahati ang puso natin para sa ating Panginoon Diyos. Dapat ang buong puso natin, ibigay natin sa ating Panginoong Diyos. Ika-anim po na ating pong makikita, second to the last. The matured Christian strives to perfect faith and holiness. Ang isang matured na Christian, pinagsusumikapan niyang ma-perfect. Na-define na po natin yung perfect kanina. Perfect faith and holiness. Ang isang matured Christian, siya po ay nagpapatuloy na lumago sa pananampalataya. Kagaya po ng sinabi ni Pedro sa 2 Peter chapter 3 verse 18. 2 Peter 3:18. Ito po yung kanyang sinabi. Subalit lumago kayo sa biyaya at sa pagkakilala sa ating Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo. Sumakanya nawa ang kaluwalhatian ngayon hanggang sa araw ng walang hanggan. Amen. So ibang translation po ay magpatuloy kayo sa pagkakilala o pagkalago sa ating Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo. Ang ating pong paglago bilang isang Kristiyano, continuous po yan. Patuloy. Hindi yung nalaman mo lang yung mga ibang bagay sa banal na kasulatan, titigil ka na. Ang paglago sa spiritual na pamumuhay ay patuloy po yan. Dapat tuloy-tuloy po natin kinalangin ang ating Panginoong Jesucristo. At ang pananampalataya ay ginagawang ganap sa pamamagitan ng gawa. James chapter 2 verse 22. James chapter 2, verse 22. Nakikita mo na ang pananampalataya ay gumagawang kalakip ng kanyang mga gawa. At ang pananampalataya ay naging ganap sa pamamagitan ng mga gawa. So kung gusto po natin na ma-perfect yung ating pananampalataya, syempre, kinakailangan may kalakip itong gawa. Hindi lamang po dapat sa salita na sinasabi po natin, mahal ko ang Panginoong Diyos. Pero hindi naman nakikita sa iyong gawa, wala rin silbi ang iyong sinabi. So, kalakip ng pananampalataya ay ang gawa upang maging ganap. Ganon din po sa pagiging banal. Dapat ini-strive po natin, pinagsusumikapan po natin yung holiness. 2 Corinthians 7:1. Ano pong sabi ni Apostol Pablo sa mga taga-Corinto? 2 Corinthians 7:1. Mga minamahal, yamang taglay natin ang mga pangakong ito, linisin natin ang ating mga sarili mula sa bawat karunihan ng laman at espiritu na ginagawang sakdal ang kabanalan sa pagkatakot sa Diyos. Kailangan panatilihin po nating malinis ang ating sarili. Sabi po dito, karunihan ng laman at espiritu. Hindi lamang po yung espiritu po natin, pati yung ating laman. Kaya nga po,
ang ating katawan po dapat na physical ay ituring natin, ito ay templo ng ating Panginoong Diyos na hindi po dapat dungisan upang mapanatili po natin yung pagiging banal. Pag sinabi pong banal, separated, hindi po natin ginagawa yung mga gawain ng mga ibang tao, yung paggawa po nila ng kasalanan. Kumbaga sa puting damit, maalala ko po nung high school po ako, ang uniform po namin noon, puting damit. Pagdating sa bahay, dalawa, pinapagalitan, bakit? Marumi ang damit pagdating sa bahay. Kasi bago umuwi, maglalaro pa. Sobrang dumi ng damit at nagagalit ang mga magulang. Mahirap sumampul sa kamputi. Dutak-dutakan mo. Mahirap maglaman ng puting damit, dinudumi-dumihan mo. At ganun din po sa ating pong mga Kristiyano. Ginamit ko lang pong halimbawa yung puting damit. Ganun din po sa pamumuhay po natin, huwag po natin hayaang mamantsahan yung ating pong pagiging Kristiyano ng kasalanan. Kinakailangan pagsumikapan po natin panatilihin ang pagiging banal, pagiging malinis po natin sa harapan ng ating Panginoong Diyos. Huli po, pang-pito at huli, sa totoo lamang po mga kapatid, marami po itong hindi lamang pito. Pero kung i-discuss ko po lahat, abutin po tayo ng ilang oras. So, kung may pagkakataon po mula ngayong lingkod, ay akin po itutuloy. Yung mga iba pong hindi po natin natalakay. So, pang-pito po at huli, the mature Christian sincerely work toward unity. Sincerely work toward unity. Ang matured Christian, nagtatrabaho siya para sincerely work toward unity. Dapat mayroong pagkakaisa. Nakikipagkaisa siya sa ibang mga Kristiyano upang gawin ang isang trabaho. Sa bawat kongregasyon, ang mapuri, hindi lamang dapat yung preacher, kundi ang bawat membro sa loob sa isang kongregasyon. Kasi ang bawat membro po sa loob ng iglesia ay dapat gumagawa. 1 Corinthians chapter 1 verse 10. Ano po ang sabi ni Apostol Pablo yung kanyang pagsusumamo doon sa mga taga-Korinto? 1 Corinthians 1:10. Sabi po ni Apostol Pablo, 1 Corinthians 1:10, mga kapatid, ngayon ay nananawagan ako sa inyo sa pamamagitan ng pangalan ng ating Panginoong Jesucristo, na kayong lahat ay magsalita ng isang bagay lamang at huwag magkaroon sa inyo ng mga pagkabahabahagi, kundi kayo ay magkaisa sa isang pag-iisip at layunin lamang. Tayo pong mga Kristiyano, isa lang po ang layunin natin. Marami tayong layunin, pero isa lang yung layunin. Ang pinaka-goal natin, mapapurihan ang ating Panginoong Diyos. At ano po yung mga bagay na ating ginagawa para mapapurihan ang ating Panginoong Diyos? Siyempre, gawin natin yung mga bagay na Kanyang kagustuhan. Hindi pwede yung pagkabahabahagi na huwag kang makialam, trabaho ko to. Dito po sa kongregasyon ng Dumalandan, lahat po tayo dito ay dapat na magkaisa para sa isang layunin. At yun po ay papurihan ng ating Panginoong Diyos. So, Ephesians chapter 4 verse 3, ano po ang sabi po doon? The unity is based upon God's great platform of unity. At makikita po natin yung sinabi po ni Apostol Pablo yung sevenfold one. Yan po sa Ephesians chapter 4 verse 3. Na nagsisikap na mapanatili ang pagkakaisa ng Espiritu sa buklod ng kapayapaan. Tapos diniscuss na po ni Apostol Pablo yung isang Panginoon, isang pananampalataya, isang bautismo, isang Diyos. Ang mga immature Christian po, hindi matured Christian, ang nangyayari po sa kanila, yung mayroong pag-iingitan, mayroong pagkabahabahagi, na kung saan ito po ay nagpapakita na ebidensya ng immaturity. Na kung saan ay sa ibang kongregasyon yan po yung nakakalungkot. Imbis na magkaisa po sila sa gawain ng iglesia, hindi po, yung nangyayari po, inggitan. Porque may naiambag na tulong yung isang kapatid, ay nainggit na sila. Kasi ganito, kasi ganyan. May nasasabi na sila, inggitan,
na kung saan ay nagkukos ng division. Ebidensya po yun ng immaturity o hindi pagiging matured na Kristiyano. Pero ang ebidensya po ng isang pagiging matured Christian, mayroong pag-ibig at mayroong pagkakaisa. So, mayroong pag-ibig sa bawat isa upang mayroong po tayo, mayroong pag-ibig para sa ganun ay maipakita po natin yung ating pong pagkakaisa. So yan po yung ikapito at huli na makikita po natin palatandaan ng isang mature Christian. Sincerely work toward unity. So, dito po sa kongregasyon ng Mangaldan, tayo po ay dumalandan. Tayo po ay napakapalad kasi tayo po ay nagkakaisa. At ganoon din po nawa, ipanalangin din po natin yung mga ibang kongregasyon na alam natin mayroong problema. Na nawa ay magkaroon sila ng pagkakaisa. Para sa ganoon ay magawa po nila yung trabaho at isang layunin para sa atin pong Panginoon Diyos. So, naway natandaan po ng bawat isa po sa atin yung mga palatandaan po ng isang matured Christian. Ulitin po natin. Una po, a matured Christian is able to distinguish between good and evil. Alam niya yung mabuti at masama. Hindi lamang niya basta alam yung mabuti at masama. Ginagawa niya ang mabuti at iniiwasan ang masama. Ikalawa, pinagsusumikapan niyang maging kalugod-lugod sa harapan ng ating Panginoong Jesucristo. Ikatlo, hindi siya madaling tangayin ng mga maling doktrina o maling aral. Ikaapat, hindi siya madaling matinag ng pag-uusig. Ikalima, pinapanatili niya ang kanyang puso na tama sa harapan ng ating Panginoong Diyos. Ika-anim, siya ay nagsusumika para maging sakdal o maging perfect ang kanyang pananampalataya at mapanatili niya ang kanyang pagiging badal sa harapan ng ating Panginoong Diyos. At yung ikapito at huli, meron dapat unity siya. Ang isang matured Christian dapat siya ay nakikipag-isa. Meron siyang unity, nakikipag-unite siya sa ibang mga kapwa niya Kristiyano upang gawin ang isang layunin. At yun po ay ang papurihan ng ating Panginoong Diyos, gawin lahat ng kagustuhan ng ating Panginoong Diyos. Naway sa maikling mensahe po ng ating Panginoong Diyos ay napaalalahanan po ang bawat isa po sa atin. Ang tanong, meron po ba tayong mga ganong klaseng palatandaan? Ang bawat isa po sa atin, ang sarili po natin ang makakapagsagot nun. Meron ba akong ganitong klaseng palatandaan upang ako'y matawag na matured Christian? Kung wala po, pagsumikapan po natin na maatin o marating yung bagay na iyon upang pagdating ng panahon, pagharap natin sa ating Panginoon Kristo, tayo po ay sakdal at ganap na walang pagkukulang. At sasabihin ng ating Panginoong Diyos sa atin, magaling at tapat kong alagad, pumasok ka sa kaharian ng langit. So muli po, isang magandang araw sa bawat isa po sa atin. God bless po mga kapatid.